Hello guys, Alicia nyo. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So mga minamahal, talagang sumakit ang brain cells ko malala dito nga po sa mag-asawang Cardemas. Alam niyo kung ano yung nakakatawa? Nag-file sila ng impeachment, pero yung grounds, kung titingnan mo, ano namang na-violate ni PBBM? Kasi mga minamahal, nakita ko, ang grounds daw is a culpable violation, betrayal of public trust. Dahil nga daw po sa pag-aresto kay former President Duterte. Like, paano naging betrayal of public trust yun? Diba, dinaan naman sa rule of law. Dinaan naman sa due process. Itong si former President Duterte patungkol nga po sa kanyang mga pagpatay sa napakaraming mamamayang Pilipino. Paano naging betrayal of public trust? Yung sumusunod lamang tayo sa due process. Di ba mas literal na betrayal of public trust? Yung nagnanakaw ka sa kaban ng bayan at hindi mo alam kung saan mo dinala ang pera? Hindi mo maipaliwanag yung 125 million confidential funds within 11 days? Di ba yun? Sumatotalin. Yun yung totoong betrayal of public trust. Yun yung totoong culpable violation. Pero yung pag-aresto kay Digong, 8 years na pinaglaban yun. 8 taon. Diba? Tapos ngayon na na-aresto, sasabihin ninyo, betrayal of public trust? Like how? Tapos ito yung nakakatawa. Kasi itong mag-asawang Cardemas na to, nabasa ko dito basahin lang muna natin. Sabi dyan sa balita, Cardemas to file impeachment complaint versus Marcos Jr. over Duterte arrest. So, former National Youth Commission NYC Chairperson and Duterte Youth Chairman Ronald Cardema, along with former Duterte Youth Party List Marie Cardema, announced plans to file an impeachment complaint against President Ferdinand Marcos Jr. before the House of Representatives. Alam niyo kung yung nakakatawa, yung grupo nila mga minamahal, NYC, National Youth Commission. Ganda ng grupo nila, no, mga minamahal, NYC. Pero nung nakita ko tong mag-asawang to, kasi when you say youth, bata. Diba? Youth. Oh, ilan yung range ng youth? Diba? Yung mga daliginding. Meron bang youth na kupas na sa kalendaryo? Youth ba ito kung matatawag? Huy, Cardemas, hinahamon kita. Kahit magpa-survey tayo, pag tinanong kung ano yung NYC, walang masasagot yung mga kabataan. Siguro ang kilala ng NYC ng mga kabataan, New York. Yun yun. Pero NYC, Duterte Youth, ano yun? Duterte Youth Commission, walang makakakilala sa inyo. Hindi kayo sikat. Oh, sabi dito sa balita, in their page, 24-page complaint, the Cardemas argued the arrest of former President Rodrigo Duterte was unlawful and violated the Constitution. So the moves follow a statement by Vice President Sara Duterte herself facing impeachment calling for Marcos Jr.'s removal from the office over what she described as the illegal arrest of her father. So the Cardemas said the president committed a culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust by allowing foreign interference in the country's sovereignty. Ang kapal talaga ng ano, sabi nila mag-asawa daw to. Ang kapal ng dalawang to, no? Mga minamahal, magpapile ng impeachment. Okay, sige, pasado naman. Kasi kahit sino pwedeng mag-file. Tapos, isang governor, i-endorso ng isang nasa house. Pwede, sige. Eh kaso ang problema, makakakuha ba sila ng 1/3 vote? And then, tanong lang tayo mga minamahal. Sa tingin ninyo, makakakuha ng 1/3 vote? Nahanap ko nga kasi gaano ba kadami yung boto na na nakuha. O, 216, di ba, mga minamahal, ang boto na nakuha ni VP Sara Duterte. Parang naging 2/3.
Kasi yung 2/3 sa senador yon. Oo, mga minamahal, senador yon. Pero pag ano kasi, sa lower house, ano lang yan mga minamahal? Tawag dito? 1/3 vote. Eh ngayon, ang problema kasi ganito. Paano sila makakukuha ng 1/3 vote? Eh halos ng mga senador, ay halos ng mga nasa House of Representatives ay sumusuporta sa administrasyon. 'Di ba? Siguro merong boboto, mga minamahal, pero yung sasabihin mong 1/3 vote, mukhang para sa akin suntok sa buwan. Yung 1/3 vote na yan. Eh, yung kay Sara Duterte, talagang literal na call out siya. Kasi humigit kumulang, gaano ba kadami mga minamahal? Humigit kumulang 2/3. Diba? So, matotalin, yung mga bumoto ng impeachment dito kay VP Sara Duterte. So, para sa akin, nangangahulugan talagang digil na ang taong bayan ng panagutin. Itong ating Vice Presidente, tungkol nga po sa pagnanakaw allegedly sa kaban ng bayan. So, yung grupo din dati ni former Senator Antonio Trillanes, yung Magdalo, nag-file din ng impeachment kay Duterte. Eh, ang problema noon, nung nag-file, syempre, mahina yung grupo. Diba? Aminado naman tayo dyan, lahat maka-Duterte. So, wala. Hindi na proceed. At saka, as far as I know, hindi pa na-accept ng Solicitor General mga minamahal ang impeachment. Hindi pa tinatanggap, I mean. At saka, nung sinerch ko, yung mga minamahal, yung NYC, kung ano yung mga napagawa nilang batas, wala akong nakita ni isa. Promise. Mga minamahal, yan yung party list na walang nagawa. Tapos, tinawag na youth, pero di ba mga damulag na? Di ba? So ngayon, para sa akin, mabilis lang talagang mabasura yan. Yung kanilang, tawag dito, yung kanilang katarantaduan, mabilis lang talagang mabasura yan. Walang susuporta dyan, mga minamahal. Pahiya lang sila. Kumbaga, pinapahiya lang nila yung kanilang mga sarili. Kaninong utos kaya yan? Hindi, tanong lang. Sa tingin nyo, mga minamahal, kaninong utos kaya yan? Diba? Parang para sa akin, feeling ko palabas lang nila yan. Palabas lang yan nila, mga minamahal na para masabing, uy, may nag-file ng impeachment. Parang gawa-gawa lang ba ng issue? Yung ingay, paingay. Yung alam nyo yung mga minamahal, gagawa lang sila ng ingay. Kasi gets mo naman talaga pag seryoso eh. Pag seryoso yung tao, sa kanilang hinihimok na, gawain or platform or whatever, paman whatever, kung seryoso talaga yan, ipa-file nila kung alam nilang mayroon sila makukuha ang boto. Eh kaso sa napansin naman natin mga minamahal, mukhang wala. Diba? Oh. So parang lang yan nila, front, para sabihin, ay, may impeach na si PBBM. Eh, ang dami pa naman kasi hindi marunong magbasa, ang dami pa naman din mga tao na parang kulang sa knowledge. Uy, impeach na. Eh, hindi nila alam, may tinatawag na due process. Hindi din porket pag sinabing file ng impeachment, impeach na. Yung kay Sara Duterte nga, natagalan, di ba? Bago siya na-impeach. Kay PBBM pa kaya? Di ba? Kaya, yung unang dyan, proseso, wala na. Yung sa boto, wala na, mga minamahal, 1/3 vote. Eh, gaano kadami yung dyan sa House of Representatives? Sige nga, gaano kadami yung mga nandyan sa House? Sobra 300. Sa tingin nyo, makakabuo ng 300 plus? Itong Duterte camp? Eh, halos nga lahat ng mga kaaway nila. Diba, gets ninyo? Pero anyway, mga minamahal, nakakatuwa talaga yung kampon ni former President Duterte. Kasi imagine, mga minamahal, pag trip nila, di ba, nanggugulo sila. Yan yung trip nila, manggulo. Di ba, imagine grupo nila, NYC, hindi kilala. Walang naipasang batas. Tapos, youth daw, pero mga matatanda na. Eh, alam nyo naman, kapag usaping impeachment, number games yan. Paano kayo mag-impeach ng isang tao kung wala kayong numero?
'Diba? At saka kung wala talagang sapat na basihan para maipa-impeach nyo yung isang tao, nagsasayang lang talaga sila ng oras. 'Diba? So anyway, mga minamahal, yun po. Oh, may mga nag-comment dito, unahin niya magpasa ng batas at hindi impeachment. Mga di nakakuha ng trabaho kaya nagsusumiksik sa politika. Uy, madaming ganyan. Diba? Shoutout sa'yo, Cardema. Makahiya ka. Alright? So, yun po mga minamahal. Anyway, it's me again, Alicia nyo. At nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.